Maniwala man kayo o hindi, ang katotohanan kaming tatlong magkakapatid na babae ay pawang mga Pilipinong lalaki ang napangasawa. Kayo, maniniwala ba kayo? Paano kaya nangyari na kaming magkakapatid na lumaki sa isang ordinaryong pamilya sa Russia ay nagkaroon ng ganito kalalim na koneksyon sa Pilipinas? Ang panganay kong ate ay ilang taon nang naninirahan sa Pilipinas. At ang pangalawa kong ate ay malapit ng ikasal. At ako si Nadia, ang bunso. Sa totoo lang, palagi kong iniisip sa aking sarili, kahit pa ang mga ate ko, hinding-hindi ako mag-aasawa ng Pilipino. Mas gwapo at matipuno ang mga lalaki sa Russia. Ano bang espesyal sa mga Pilipinong lalaki? Tuwing nagbibiro ang nanay ko at sinasabing, "Ikaw din, Nadia? Susunod ka sa mga ate mo? At Pilipino rin ang mapapangasawa mo?" Palagi kong sinasagot ng buong diin, "Hindi po." Hinding-hindi iyan mangyayari. Ngunit, sadyang mapaglaro ang tadhana. Ang lahat ay nagsimula noong nakaraang taglamig, nang kailangan kong pumunta sa Pilipinas para sa kasal ng pangalawa kong ate. Ang totoo, plano ko lang dumalo sa kasal at umuwi agad, hindi ko kailangang mamasyal. Sabi ko sa sarili ko, kasal lang ang pupuntahan ko at aalis din ako kaagad. Iyon ang nasa isip ko habang pasakay ng eroplano papuntang Maynila. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, habang nasa himpapawid, nagsimula akong makaramdam ng kaunting pananabik. Siguro dahil ito ang bansang nagbibigay ng labis na kaligayahan sa mga ate ko. At nang tuluyan na akong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, talagang nabigla ako sa aking nakita. Alam nyo, sa mga paliparan sa Russia, lahat ay nagmamadali, pagod ang mga mukha. At kahit ang mga staff ay seryoso at walang emosyon na sasabihin lang passport. Ngunit dito sa Pilipinas, ang mga staff ang unang bumabati sa iyo ng may ngiti. "Good morning, ma'am. Welcome to the Philippines." Kahit na barok ang Ingles ko, matiyaga at mabait nila akong ginabayan. Doon ko naramdaman, wow, ang mga tao sa bansang ito ay likas na maalalahanin sa kapwa. Habang naglalakad ako sa loob ng airport, napansin ko ang malilinaw na mga sign, ang modernong teknolohiya sa ilang bahagi at ang pangkalahatang kalinisan sa kabila ng dami ng tao. Lalo na ang mga banyo. Maniniwala ba kayong napakalinis ng mga ito sa Russia? Kapag pumasok ka sa banyo ng airport, kailangan mong pigilin ang iyong hininga. Dito, parang banyo ng isang mamahaling hotel. Mula noon, hindi na maalis sa isip ko na may kakaibang taglay ang bansang ito. Paglabas ko sa arrival area, agad kong nakita ang fiancé ng ate ko at ang kaibigan nitong si Luis. Para silang mga bida sa isang Filipino teleserye. Malinis ang kanilang polo shirt, maayos ang buhok, at higit sa lahat, napakainit ng kanilang mga ngiti. Magiliw akong sinalubong ng fiancé ng ate ko. "Nadia, kumusta ang biyahe? Mabutit nakarating ka ng ligtas." Sa sandaling iyon, bahagya akong natigilan. Dahil sa Russia, hindi ganoon kabait at kagalang makipag-usap ang mga lalaki sa kaibigan ng pamilya. Kadalasan, "Hey, hello," lang at tapos na. Pero ang pagbating puno ng pag-aalala ng Pilipinong ito. At may isang eksenang lalong ikinagulat ko. Ang kaibigan ng fiancé ng ate ko, si Luis, ay walang sabi-sabing binuhat ang maleta ko. "Ako na ang magdadala nito," sabi niya. Alam nyo, maaaring normal ito sa Pilipinas, pero sa Russia, hinding-hindi ito mangyayari. Ang mga bagahe ay personal na responsibilidad, at kahit nahihirapan ang isang babae, bihira kang makakita ng lalaking tutulong. Ngunit dito sa Pilipinas, unang pagkikita pa lang namin, ngunit napaka-natural ng kanyang pagiging maalalahanin. Isa itong bagong karanasan na labis kong ikinahanga. Siguro, noon pa lang ay nagsimula na akong magkaroon ng interes kay Luis. Bakit siya ganito kabait? Bakit niya ako tinutulungang ganito? Paulit-ulit na tanong sa isip ko. Habang nasa biyahe kami, muli akong namangha sa kakaibang paraan. Ang kalsada ay puno ng mga sasakyan na nag-uunahan, ang mga busina ay walang tigil, at ang mga jeepney ay may kanya-kanyang kulay at palamuti. Isang organisadong kaguluhan. Sa Russia, ang mga driver ay madalas mag-away sa kalsada.
Dito, kahit magulo, may kakaibang daloy, at ang driver namin si Luis ay napakahinahon. Naramdaman ko ang matinding culture shock. Sa loob ng sasakyan, nakangiting sinabi sa akin ng ate ko, "Oh, Nadia, anong masasabi mo sa Pilipinas?" Ang tanging naisagot ko ay, "Okay naman, iba, pero sa puso ko." Ano ba to? Parang ibang mundo. Ganoon nagsimula ang unti-unting pagbabago. At napakalaking pagbabago ng pananaw ko sa bansang Pilipinas. Ang hindi ko pa alam noon ay ang lalaking iyon na puno ng pag-aalala. Si Luis, ang babago sa takbo ng buong buhay ko. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Luis, pero palagi niya akong sinusulyapan para tiyaking komportable ako, habang ang ate ko at ang fiancé niya ay nagtatawanan sa harap. Dahan-dahang nagsalita si Luis mula sa tabi ko. "Mahaba siguro ang biyahe mo. Pagod ka na siguro." Kakaiba ang boses niya. Hindi pamilyar, pero may init at pakiramdam na iniisip niya ang kapakanan ko. Kaya't napangiti ako at sumagot, "Oo, medyo pagod. Pero namangha ako sa airport ninyo. Ang ganda at ang babait ng mga tao." Ngumiti si Luis at tumango. "Oo nga. Ang NAIA ay isa sa mga pinakaabalang airport sa Asia. Pero sa Pilipinas, karaniwan ng malinis ang mga pampublikong lugar, lalo na ang mga banyo." Muli akong nagulat. Ang pampublikong lugar na malinis ay halos imposible sa Russia. Napansin siguro ni Luis ang gulat sa aking mukha, kaya't idinagdag niya, "Ang mga Pilipino kasi, sinisikap naming huwag makaabala o makaperwisyo sa iba, kaya pinagsisikapan ng lahat na panatilihing malinis ang mga lugar na para sa lahat." Nang marinig ko iyon, isang malakas na paghanga ang naramdaman ko para sa mga Pilipino. Sa Russia, mas karaniwan ang pagiging makasarili. Kung ano ang gusto mong gawin sa pampublikong lugar, gagawin mo. Maya-maya, itinuro ni Luis ang labas ng bintana. Ayan ang Manila Bay. Sumunod ang tingin ko. Ang Manila Bay, isang lugar na sa mga pelikula at larawan ko lang nakikita. Wow! Ang ganda, nasabi ko nang may pagkamangha. Tahimik na tumawa si Luis. "Nadia, kung gusto mo, pwede tayong pumunta dyan minsan." Napakaganda ng paglubog ng araw sa Manila Bay. Sa sandaling iyon, biglang kumabog ang dibdib ko. Pumunta tayong magkasama. Naramdaman kong uminit ang aking mga pisngi hanggang sa makarating kami sa hotel. Patuloy na naging tahimik pero maalalahanin si Luis. "Ako na ang magdadala ng gamit mo. Bukas na ang kasal ng ate mo, kaya siguradong pagod ka. Magpahinga ka na." Hinding-hindi sasabihin ng isang lalaking Ruso ang mga salitang iyon. Para sa kanila, walang dahilan para maging ganoon kabait sa isang babaeng ngayon lang nila nakilala. Pero si Luis, para siyang isang matagal ng kaibigan o higit pa sa init ng kanyang pakikitungo. Mula noon, nagsimulang kumabog ng kakaiba ang puso ko. Nang matapos ang unang pagkikita namin ni Luis at habang paakyat ako sa elevator, mag-isa kong inisip, "Teka, may mali yata sa akin. Bakit ganito ang epekto sa akin ng isang taong ngayon ko lang nakilala?" Ang hindi ko pa alam, iyon na pala ang simula ng isang tunay na pag-ibig. At malapit ko nang malaman kung bakit nabihag ng Pilipinas ang puso ng mga ate ko. Pagpasok ko sa kwarto ng hotel, ramdam na ramdam ko ang pagod at gusto ko na sanang humiga. Ngunit nakatanggap ako ng mensahe mula sa ate ko. "Nadia, pagod ka na siguro. Pero mag-dinner tayo mamaya." Sasama rin si Luis. Pagkabasa ko sa mensaheng iyon, biglang kumabog na naman ang dibdib ko. Si Luis. Teka, bakit ako kinakabahan? Ako, na ang tanging plano ay umuwi agad pagkatapos ng kasal. Ngayon, dahil lang sa pangalang Luis, hindi ko na malayang napasabi ako ng, "Sige, okay lang." Ilang sandali pa, sinundo ako ng ate ko at ng fiancé niya sa harap ng hotel. At sa tabi ng driver's seat, nandoon nga si Luis. Pagbaba niya ng sasakyan, magiliw niyang binuksan ang pinto para sa akin at sinabing, "Nadia, nakapagpahinga ka ba? Kahit kaunti, siguradong pagod ka pa." Sa sandaling iyon, muling kumabog ang puso ko. "Oo, medyo okay na ako." Pilit akong ngumiti habang sumasagot. Sa loob ng sasakyan,
Nagbibiro ang ate ko at ang fiancé niya para gumaan ang pakiramdam. Pero nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Iniisip si Luis. Maya-maya, mahinang nagsalita si Luis. Nadia, mahilig ka ba sa pagkaing Pilipino? May pagkain ka bang hindi gusto? Hindi ako masyadong sanay sa maanghang, pero gusto kong subukan. Biro ko. Tumawa si Luis. Kung ganoon, irerekomenda ko sa'yo ang mga hindi gaanong maanghang. Ngayong gabi, ipapatikim ko sa'yo ang maraming masasarap na pagkaing Pilipino. Sa mga salitang iyon, muling kumabog ang puso ko. Bakit ganito siya kamaalalahanin? Kaibigan lang naman siya ng ate ko. Ang restaurant na pinuntahan namin ay isang tradisyonal na Filipino restaurant. Ang interior na gawa sa kahoy. Ang mahinang ilaw mula sa mga kapis shell na bintana at ang tanawin sa labas ay parang eksena sa isang pelikula. Wow! Ang ganda! Hindi ko napigilang masabi. Tumawa si Luis at sinabing, naisip kong magugustuhan mo dito, Nadia. Paano niya nalaman na magugustuhan ko? Sa sandaling iyon, muling kumabog ang puso ko. Pagkaupo namin, sunod-sunod na inihain ang iba't ibang pagkain. Tokwat baboy, sinigang, kare-kare, crispy pata. Ano lahat to? Ganito ba karami ang pagkain dito? Tanong ko habang namimilog ang mga mata. Tumawa ang ate ko. Ganyan talaga sa Pilipinas. Tikman mo, lahat masarap. Idinagdag ni Luis. At pwede kang humingi ng dagdag. Sabihin mo lang kung kulang pa. Talagang nabigla ako. Sa Russia, isang main course lang at tapos na. Sa Pilipinas kasi, paliwanag ni Luis, mahalaga sa amin ang pagsasalo-salo ng pamilya at mga kaibigan, kaya ganito karami ang pagkain. Nang marinig ko iyon, muling uminit ang puso ko. Kaya pala ganito kababait ang mga Pilipino at inihain na ang sinigang. Tikman mo ito! Isa ito sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino. Sabi ni Luis nang may ngiti. Pagkasubo ko, uy, masarap pala to. Maaasim, pero masarap at mainit sa tiyan. Di ba? Nakakainit ng katawan at masustansya pa. At nagpatuloy ang aming kwentuhan. Sunod naman ang kare-kare. Ano naman to? Iyan ang isa sa mga pinakakilalang ulam dito. Maraming dayuhan ang nahuhumaling diyan. Pagkatikim ko, namangha ako. Bakit ang lambot at ang sarap ng sarsa? Naisip kong, magugustuhan mo yan, Nadia. Tuwing sinasabi iyon ni Luis, hindi ko maiwasang mapangiti. Nang patapos na ang hapunan, biglang nagtanong ang ate ko na may halong panunukso. Nadia, ano sa tingin mo ang mga Pilipinong lalaki? Tulad ng bayaw mo o ni Luis? Saglit akong natigilan, pero nang tumingin sa akin si Luis at ngumiti, parang nanghina ang puso ko. Sabi ng fiancé ng ate ko. Lahat naman ng Pilipinong lalaki ay gentleman tulad ni Luis. Medyo nahiya si Luis, pero kahit iyon ay naging kaakit-akit sa paningin ko. Talaga bang ganito kababait ang mga Pilipinong lalaki? Pagkatapos ng hapunan, paglabas namin ng restaurant, sinabi ng ate ko at ng fiancé niya. May aasikasuhin pa kami para sa kasal, kaya mauuna na kami. Si Luis na ang bahalang maghatid sa'yo, Nadia. Bigla akong kinabahan. Pero magiliw na sinabi ni Luis, Nadia, gusto mo bang maglakad-lakad muna tayo? Maaga pa naman. Hindi ko na malayang sumagot ako ng, sige, gusto ko. Sa sandaling iyon na kaming dalawa na lang ni Luis ang maglalakad, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Okay lang kaya to? Hindi kaya magiging awkward? Pero si Luis, napaka-natural niyang ginabayan ako. Nadia, nakapunta ka na ba sa Intramuros? Hindi pa. Narinig ko lang ang pangalan. Kung ganoon, puntahan natin ngayon. Mas maganda doon kapag gabi. Ganoon kasimple. At magiliw niya akong iginiya. Habang naglalakad, napakaganda ng mga tanawin sa Maynila, ang malinis at tahimik na mga kalsada sa loob ng Intramuros, ang malalamlam na ilaw mula sa mga poste na parang gasera, ang mga lumang bahay na bato lahat ay ibang-iba sa ambience ng Russia. Wow! Ang ganda talaga dito! Parang nasa pelikula. Sabi ko, tumawa si Luis. Naisip kong,
Magugustuhan mo. Bakit palagi niyang alam ang magugustuhan ko? Muling kumabog ang puso ko. Habang naglalakad, huminto si Luis sa harap ng isang maliit na souvenir shop. Pasok tayo? Maraming magagandang gamit diyan. Sige. Sa loob ng tindahan, maraming tradisyonal na gamit Pilipino. May mga salamin na may mother of pearl, mga pamaypay na gawa sa abaka, at maliliit na manika na gawa sa kapis. Bawat isa ay kakaiba. At kaakit-akit, huminto ako sa harap ng isang maliit na salamin na may disenyo ng sampagita. Ang ganda nito. Pabulong kong sabi. Lumapit si Luis at tiningnan ito. Bagay sa'yo yan, Nadia. Sabi niya. Sa sinabi niyang iyon, kumabog ang puso ko. Bakit po? Mahina siyang tumawa at sinabing, para may alaala ka sa pagpunta mo sa Pilipinas. At agad siyang pumunta sa cashier at binayaran ito. Ha? Naku, hindi na kailangan. Ako na sana ang bibili. Nag-aalangan ako. Pero ngumiti lang si Luis. Isipin mo na lang na bayad mo to sa akin bilang tour guide mo ngayong gabi. Sa kabaitan niyang iyon, hindi ko maiwasang mamula. Maraming salamat, Luis. Ngumiti siya. Masaya na ako kapag nakikita kitang nakangiti, Nadia. Paglabas namin ng tindahan at habang naglalakad muli, kahit ang hangin ng gabi ay parang uminit. Dahan-dahan kaming naglakad habang tinanong ako ni Luis. Nadia, ano na ang masasabi mo sa Pilipinas? Napakaganda ng unang impression ko. Sa totoo lang, hindi ko ito inaasahan. Mukhang isang napakabait at maalalahaning bansa. Talaga? Mabuti naman. Gumaan ang loob ni Luis. Sa totoo lang, pumunta lang ako dito para sa kasal ng ate ko. Pero ngayon, hindi ko matapos ang sasabihin ko. Dahil kahit ako ay nagugulat na gusto ko pang manatili sa Pilipinas, tumingin si Luis sa akin. Kung pwede lang, hindi ka na ba pwedeng magtagal pa dito? Saglit akong natigilan, pero sinabi ko ang totoo. Siguro kailangan ko nang umuwi agad pagkatapos ng kasal. Ganoon ba? Bahagyang lumungkot ang mukha ni Luis at dahan-dahan niyang idinagdag. Kung ganoon, sa mga natitirang araw mo dito, hahayaan mo ba akong ipakita sa'yo ang lahat ng magagandang lugar sa Pilipinas? Sa mabait niyang salita, muling kumabog ang puso ko. Talaga? Oo, pangako. At doon, nabuo ang isang pangako sa pagitan naming dalawa. Ang tanawin ng gabi sa Intramuros ay kasing init at kasing liwanag ng nararamdaman naming dalawa. Luis, lahat ba ng Pilipinong lalaki ay kasing maalalahanin mo? Ngumiti siya at tumango. Mas lalo kapag para sa taong gusto namin. Sa sandaling iyon, muling kumabog ng malakas ang puso ko. Kinabukasan ng umaga, habang nakaupo ako sa kwarto ng hotel, biglang tumunog ang telepono ko. Mensahe mula kay Luis. Nadia, magandang umaga, napakaganda ng panahon ngayon. Kung okay lang sa'yo, gusto mo bang pumunta sa Manila Bay mamaya pagkatapos ng tanghalian? Pagkabasa ko sa mensahe, kumabog na naman ang puso ko. Manila Bay. Ang lugar na nakita ko lang ng bahagya kagabi. Ang lugar na sa mga pelikula ko lang nakikita. Pupunta ako doon. Walang pag-aalinlangan. Nag-reply agad ako. Gusto kong pumunta sa Manila Bay. Mabilis ang reply ni Luis. Mabuti naman. Susunduin kita sa hotel ng Dolph. Magsuot ka ng komportableng damit. Yung huling pangungusap, magsuot ka ng komportableng damit. Bakit parang napakabait pakinggan? Hindi ko maiwasang mapangiti. Buong umaga, pabalik-balik ako sa closet. Tinitingnan ang sarili sa salamin. Masyado bang formal to? Baka naman masyadong simple at isipin niyang wala akong pakialam. Sa huli, isang simpleng bestida, light jacket, at sapatos na komportable, pero maganda ang isinuot ko. Pagdating ko sa lobby, naghihintay na si Luis. Pagkakita niya sa akin, kumaway siya at ngumiti ng napakaliwanag. Sa sandaling iyon, parang mahuhulog ang puso ko. Bakit ganito ang epekto niya sa akin? Hi, Nadia. Ganda ng araw, no? Oo. Mas mainit kaysa sa inaasahan ko. Pero malamig pa rin ang hangin sa tabing dagat. Eto, para sa'yo. Iniabot ni Luis ang isang paper bag
na may lamang mainit na bibingka at puto bumbong. Binili ko habang papunta dito. Naisip kong magugustuhan mo. Muling uminit ang dibdib ko. Paano niya palaging alam kung ano ang magugustuhan ko? Salamat. Mukhang masarap. Kinuha ko ang bag at ngumiti. Masaya ring ngumiti si Luis. Habang papunta kami sa Manila Bay, palaging nasa gilid ng kalsada si Luis para protektahan ako, at dahan-dahan niyang hinahawakan ang braso ko kapag tumatawid kami. Ganoon siya kamaalalahanin. At nang makarating kami sa Manila Bay, mas maganda pa ito kaysa sa anumang nakita ko sa mga larawan, ang sinag ng araw na kumikinang sa tubig, ang mga gusali ng Maynila sa malayo, at ang mga taong naglalakad sa tabi ng dagat. Wow! Ang ganda talaga dito. Tumawa si Luis sa tabi ko. Di ba? Naisip kong magugustuhan mo. Muling kumabog ang puso ko. Bakit ganito niya kabisado ang nararamdaman ko? Habang nakaupo kami sa seawall at kumakain ng bibingka, nagsalita si Luis. Nadia, bago ka pumunta dito, ano ang iniisip mo tungkol sa Pilipinas? Nag-isip ako sandali at sinabi ang totoo. Wala masyado. Para sa akin, ito lang ang bansang gusto ng mga ate ko. Anime, teleserye, ganoong imahe lang. Pero pagdating ko, napakainit pala ng pagtanggap, mababait ang mga tao, at napakagandang bansa, tumango si Luis. Mahalaga kasi sa mga Pilipino ang pagmamalasakit sa isa't isa. Kahit mag-isa ka, hindi mo mararamdamang nag-iisa ka. Uminit ang puso ko sa sinabi niya. Sa Russia, palagi akong mag-isa. Dito, parang may kasama ako palagi. Ibang-iba ang pakiramdam. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Luis. Nadia, hindi ka na ba pwedeng magtagal pa sa Pilipinas? Sa sandaling iyon, parang huminto ang puso ko. Bakit? Nahihiyang ngumiti si Luis. Gusto pa sana kitang makausap ng mas matagal. Sa mga salitang iyon, talagang nanghina ang puso ko. Ako rin. Gusto ko pang makasama ka, Luis. Pero hindi ko masabi ang mga salitang iyon. Biglang may kinuha si Luis na isang maliit na kahon. Regalo ko para sa'yo, Nadia. Nadia. Ha? Pero, yung salamin kahapon, mas espesyal ito. Naisip kong bagay sa'yo. Sa loob ng kahon ay isang silver na kwintas na may pendant na sampagita. Habang tinitingnan ko ang nagniningning na kwintas, hindi ko napigilang maiyak. Bakit mo to ginagawa, Luis? Bakit ang bait mo sa akin? Mahinang tumawa si Luis. Gusto ko lang makita kang nakangiti, Nadia. Sa mga salitang iyon, naging malinaw sa akin. Gusto ko ang lalaking ito. At sa huli, sinabi ni Luis, Nadia, kung may oras ka ngayong gabi, pwede ba tayong mag-dinner ulit? Napangiti ako at sumagot, oo, sige. Pagdating namin sa restaurant, talagang namangha ako. Isa itong fine dining restaurant na may tradisyonal na Filipino-Spanish na disenyo, mahinang musika, at mainit na ilaw. Wow! Ano na naman to? Parang set ng pelikula. Bo, tumawa si Luis. Naisip kong magugustuhan mo. Na naman! Hindi ko alam kung bakit hindi tumitigil sa pagkabog ang puso ko. Pagkaupo namin, sunod-sunod na inihain ang mga pagkain. Paella, gambas, salpikaw, at isang mainit na arroz caldo. Ang dami naman nito. Okay lang yan. Espesyal na bisita ka ngayong gabi, Nadia. Masaya kaming nagsimulang kumain. Ngunit ang problema ay dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang kumakain ako ng arroz caldo, bigla akong may naramdamang matigas sa loob ng bibig ko. Kasabay ng bigla ang sakit sa ngipin ay isang tunog ng pagkabali. Napasigaw ako ng mahina. Agad na nag-alala si Luis. Nadia, anong nangyari? Okay ka lang ba? Nang kapain ko ang loob ng bibig ko, natanggal pala ang dental implant na matagal nang inilagay sa akin sa Russia. Sobrang nakakahiya na mula ang buong mukha ko. Paano ko to ipapaliwanag? Lumapit si Luis na puno ng pag-aalala. Nasaktan ka ba? Sobrang sakit ba? Dahan-dahan niyang tanong. Sa itsura niyang iyon,
Halos maiyak na ako. Hindi, okay lang. Pero, hinawakan ni Luis ang kamay ko. Dahan-dahan lang. Okay lang yan. Natanggal kasi yung implant ko. Matagal na tong ginawa sa Russia. Habang sinasabi ko ito, yumuko ako sa sobrang hiya. Agad na sinabi ni Luis. Okay lang yan, Nadia. Pumunta tayo agad sa ospital. Tutulungan kita. Ngayon na. Pero hindi ko alam ang lugar na to. Paano ako mag-isa? Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, buong diin na sinabi ni Luis. Hindi ka nag-iisa, Nadia. Kasama mo ako. Sa isang pangungusap na iyon, sobrang uminit ang dibdib ko. Hindi ako nag-iisa kung sa Russia ito nangyari. Siguradong mag-isa lang ako. Mabilis na kinausap ni Luis ang staff. Pasensya na. May emergency kami. Pwede na bang bayaran? Kinuha niya ang gamit ko at inalalayan ako. Habang papunta kami sa isang malapit na dental clinic, patuloy niya akong pinapakalma. Okay lang yan, Nadia. Huwag kang mag-alala. Mabilis at mababait ang mga dentista sa Pilipinas. Ang dental clinic na pinuntahan namin ay mas moderno at mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Hindi maikukumpara sa mga clinic sa Russia. Tinulungan ako ni Luis sa reception at nagsilbing interpreter. Nadia, huwag kang mag-alala. Magpatingin ka lang ng maayos. Nandito lang ako. Maging ang dentista ay napakabait. Don't worry, ma'am. We can fix this easily. Medyo gumaan ang loob ko. Pagkatapos ng treatment, buti na lang at natapos agad ang first aid. Paglabas ko, si Luis ang unang sumalubong sa akin. Okay ka na ba? Masakit pa ba? Sa kabaitan niyang iyon, hindi ko na napigilan at napasubsob ako sa dibdib niya at umiyak. Bakit ang bait mo sa akin, Luis? Kaibigan lang naman ako ng ate mo. Mahina siyang sumagot. Hindi kita tinuturing na kaibigan lang ng ate mo, Nadia. Talaga? Oo. Mula pa noong una kitang makita, espesyal ka na. Sa mga salitang iyon, hindi tumigil ang pag-agos ng luha ko. At sa huli, sinabi ni Luis, Nadia, habang nandito ka sa Pilipinas, huwag mong iisipin na nag-iisa ka. Dahil nandito ako sa tabi mo. Sa sandaling iyon, naging buo na ang desisyon ko. Mahal ko ang lalaking ito at hindi ko siya dapat pakawalan. Iyon ang unang pagkakataon na naintindihan ko ito. Paglabas namin mula sa dental clinic, parang nawala lahat ng lakas sa aking mga tuhod dahil sa pinaghalong kaba at ginhawa. Napansin niyo ni Luis at agad siyang lumapit. Dahan-dahang inakbayan ako at sinabing, Okay lang yan. Sobrang kinabahan ka siguro. Magpahinga ka na, Nadia. Sa isang pangungusap na iyon, biglang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Bakit ganito siya kainit makitungo? Bakit palagi niyang sinasabing okay lang ang lahat? Habang umiiyak ako, mas hinigpitan pa ni Luis ang yakap niya. Okay lang talaga. Kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang. Nandito ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ng buong puso kung ano ang ibig sabihin ng pag-aaruga ng isang Pilipinong lalaki. At naisip ko, kung nasa Russia ako, siguradong mag-isa akong pupunta sa klinik, mahihirapan sa reception, at walang sinumang nasa tabi ko. Sa loob ng klinik, si Luis ang nag-asikaso ng lahat, mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagbabayad. Kahit sinabi kong, Luis, ako na ang magbabayad, umiling lang siya. Bisita ka dito, Nadia. Natural lang na ako ang gumawa nito. Habang nasa Pilipinas ka, responsibilidad kita. Muling uminit ang puso ko sa mga salitang iyon. Pati ang pag-uusap ni Luis at ng dentista pagkatapos ng treatment ay tumatak sa isip ko. Doc, maraming salamat po. Kung sakaling kailanganing bumalik ni Nadia, pwede po bang magpa-schedule in advance? Oo naman. Tumawag lang kayo anytime. Sanay kami sa mga foreign patients, kaya huwag kayong mag-alala. Pati ang kabaitan ng dentista ay nagparamdam sa akin. Wow! Ibang-iba talaga ang medical system sa Pilipinas. Ang ganitong init at pag-aalaga. Hindi ko mararanasan sa Russia. Paglabas namin, sinabi ni Luis, kung may masakit, sabihin mo agad. Ha? At ngayon,
Magpahinga ka na muna. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga, Nadia. Sa sandaling iyon, naramdaman kong totoo ang pag-aalala niya. Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi taus-pusong pagmamalasakit. Pabalik sa hotel, palagi siyang nakatingin sa akin. Okay ka na ba talaga? Kung may masakit, sabihin mo agad. Pwede tayong bumalik sa klinik bukas. Walang problema sa oras. Ang mahalaga, komportable ka. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, nasabi ko kay Luis ang tunay kong nararamdaman. Luis, salamat. Sa Russia, kapag may ganitong nangyayari, palagi akong mag-isa. Walang tumutulong. At kailangan kong solusyonan lahat mag-isa. Saglit na natahimik si Luis bago mahinang sumagot. Nadia, mula ngayon, hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Talaga? Mahina akong tanong. Ngumiti si Luis at tumango. Oo, kaya kanina, noong nakita kitang nahihirapan, sobrang sakit din sa dibdib ko. Sa sandaling iyon, parang may pumutok sa loob ng puso ko. Mahal ko ang lalaking ito. Sigurado ako. At ayokong pakawalan ang isang taong ganito kainit magmahal pagdating sa hotel. Hanggang sa harap ng kwarto ko, ay inihatid ako ni Luis. Nadia, sigurado ka bang okay ka na? Sobrang hirap ng araw na to para sa'yo. Pilit akong ngumiti at tumango. Oo, dahil sa'yo okay na ako. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero may bigat sa puso ko. 2 araw na lang at babalik na ako sa Russia. Ang katotohanan kailangan kong pigilan ang nararamdaman kong ito. Napansin yata ni Luis ang nararamdaman ko. Nag-aalangan siyang nagtanong. Nadia, kailan ang balik mo sa Russia? Parang lumubog ang puso ko. Pero sinabi ko ang totoo. Sa makalawa na? Talaga. Wala na palang masyadong oras. Saglit na natahimik si Luis, pero ngumiti siya at sinabing, kung ganoon, Nadia, pwede bang bukas? Sa buong araw, samahan mo ako. May gusto pa akong ipakita sa'yo bago ka umalis. Sa mga salitang iyon, halos maiyak ako, pero pilit akong ngumiti at tumango. Sige, bukas, magkasama tayo ni Luis. Pagbalik sa kwarto, habang nakatingin sa labas ng bintana, inisip ko, bukas na ang huling araw na makakasama ko si Luis. Kaya gagawin kong espesyal at hindi malilimutan ang araw na iyon. Kinabukasan. May maliwanag na ngiti si Luis na naghihintay sa harap ng hotel. Nadia, araw natin to ngayon. Ang una naming pinuntahan ay isang magandang kafe sa Bonifacio Global City. Malalaking salamin ang bintana, pumapasok ang sikat ng araw, at tahimik at mainit ang lugar. Pagkaupo namin, sinabi ni Luis, may wifi dito, kaya pwede mong tawagan ang pamilya mo sa Russia. Wow, Luis! Ang galing talaga ng Pilipinas. Sa Russia, bihira ang kafe na may maayos na wifi. Tumawa si Luis. Sa Pilipinas, halos kahit saan may 5G na. Kahit sa loob ng MRT, makakapanood ka ng pelikula. Sabi nga ng mga dayuhang kaibigan ko, isa tayo sa may pinakamabilis na internet sa mundo. Habang nakatingin ako sa labas, pabulong kong sinabi, sana sa ganito kaginhawang bansa, kasama ko si Luis araw-araw. Tumingin si Luis sa akin. Sobrang saya ko siguro kung nandito ka palagi, Nadia. Sa sandaling iyon, mas mainit pa sa kape ang naramdaman ko sa aking dibdib. Sunod niya akong dinala sa isang rooftop bar sa Makati kung saan tanaw ang buong Metro Manila habang papalubog ang araw. Luis! Ngayon lang ako nakakita ng ganitong tanawin. Ang ganda. Mas gumanda pa dahil kasama kita, Nadia. Nag-aalangan akong nagtanong. Pero okay lang ba kahit gabihin tayo? Sa Russia? Nakakatakot lumabas kapag gabi. Ngumiti si Luis. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan pwedeng maglakad mag-isa ang babae kahit hating gabi. Isa tayo sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Talaga? Sana sa ganito kaligtas na bansa, kasama kitang maglakad-lakad tuwing gabi. Hinawakan ni Luis ang kamay ko. Sana dumating ang araw na iyon. Pagkatapos, may inilabas siyang isang love lock. Dito, nag-iiwan ng pangako ang mga tao. Gawa rin tayo. Sige,
na hanggang sa muli nating pagkikita, hindi natin kakalimutan ang isa't isa. Pagkatapos naming ikabit ang lock, hindi ko na napigilang maiyak. Nang dumilim, ang huling dinala ni Luis sa akin ay ang Baywalk sa Roxas Boulevard. Ito ba ang Maynila? May ganito kagandang lugar? Sa gitna ng syudad, araw-araw itong nililinis at inaalagaan. Ganoon ginagamit ng gobyerno ang buwis para mapanatili ang mga lugar na tulad nito para sa lahat. Sa Russia, imposible yan. Talagang isang lugar na gugustuhin mong tirahan. Habang naglalakad, bumili si Luis ng fishball sa isang street vendor. Nakita ako ng tindera at sinabing, "Naku, dayuhan pala ang kasama mo. Heto, dagdagan ko. Mababait ang mga Pilipino sa bisita." Talaga. Ngayon lang ako nakapunta sa isang bansang ganito kabait. Ngumiti si Luis. Ganyan talaga ang Pilipinas. Kung dito ka titira, Nadia, hinding-hindi ka malulungkot. Hindi ko napigilang masabi, Luis. Sana sa ganitong bansa, kasama kitang manirahan. Biglang huminto si Luis at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Nadia, ayokong matapos ang araw na to. Natatakot akong ihatid ka bukas. Yumuko ako. Ako rin, Luis. Hindi ko kayang isipin ang Pilipinas nang wala ka. Seryosong sinabi ni Luis. Mangako tayo. Hindi dito magtatapos ang lahat. Hanggang sa pagbabalik mo, araw-araw kitang hihintayin. Tumango ako. Oo, Luis. Babalik ako. Sa tabi mo. Sa gitna ng mga ilaw ng Maynila at ng simoy ng hangin mula sa Manila Bay, mahigpit naming hinawakan ang kamay ng isa't isa, nangangako hindi ng isang paalam, kundi ng isang kinabukasan. At lumipas ang araw na iyon, at dumating na ang araw ng aking pag-alis. Ang sikat ng araw mula sa bintana ng hotel ay kasing init pa rin, pero ang puso ko ay parang nagyayelo. Kailangan ko na talagang umalis. Ang mga alaala namin ni Luis, ang lahat ng karanasan ko sa Pilipinas, iiwan ko na dito. Habang sinasara ko ang maleta, paulit-ulit kong sinabi sa sarili, sana hindi ito ang katapusan. Sana makabalik ako. Pagbaba ko sa lobby, nandoon na si Luis. Palagi siyang nakangiti. Pero ngayon, parang may sakit sa ngiti niya. Nadia, kahit sa maikling tawag niya, ramdam ko ang bigat. Good morning. Sinubukan kong ngumiti, pero nanginginig ang boses ko. Kinuha ni Luis ang maleta ko. Ang gaan pala. Talagang aalis ka na. Sa mga salitang iyon, nasikip ang dibdib ko at tumango na lang ako. Oo, oras na para umalis. Tahimik ang biyahe namin. Pareho kaming nakatingin sa labas, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Maya-maya, nagsalita si Luis. Nadia, hindi pa rin ako makapaniwala na bigla ka na lang mawawala. Sana panaginip lang to. Pilit akong ngumiti. Ako rin, Luis. Gusto ko pang manatili. At higit sa lahat, ayokong magpaalam sa'yo ng ganito. Hinigpitan ni Luis ang hawak sa manibela. Nadia, ang mga araw na kasama kita dito sa Pilipinas, habang buhay kong hindi malilimutan. Iyon ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Sa mga salitang iyon, tumalikod ako at umiyak habang nakatingin sa labas. Ako rin, Luis. Ang bawat sandaling kasama kita ang pinakainit at pinakamasaya sa buhay ko. Pagdating sa airport, nandoon ang dalawa kong ate at ang mga asawa nila para ihatid ako. Pagkakita ko sa kanila, halos bumuhos na ang luha ko. Niyakap ako ng pangalawa kong ate. Nadia, aalis ka na talaga. Mamimiss ka namin. Tinapik ng bayaw ko ang balikat ko. Pero pwede kang bumalik kahit kailan. Naghihintay ang pamilya mo dito. Sa mga salitang iyon, tuluyan nang umagos ang luha ko. Hindi lang si Luis, kundi sila rin. Pamilya ko na. Niyakap din ako ng panganay kong ate. Nadia, bumalik ka anytime. Nandito kami. Huwag kang mag-alala. Umalis muna sila para bigyan kami ni Luis ng pagkakataong mag-usap. Hinawakan ni Luis ang kamay ko. Nadia, huwag nating hayaang dito matapos ang lahat. Seryoso ako. Kapag bumalik ka, hinding-hindi na kita papakawalan. Sa mga salitang iyon, muling bumuhos ang luha ko. Luis, pangako,
Babalik ako. Babalik ako sa tabi mo. Pinunasan ni Luis ang luha ko. Hihintayin kita. Araw-araw, ikaw lang ang hihintayin ko. Sa huli, niyakap ako ni Luis ng mahigpit. Nadia, mag-iingat ka. At tawagan mo ako araw-araw. Niyakap ko rin siya. Oo, Luis. Araw-araw. At babalik ako. Napakainit ng yakap niya at ayoko sanang bumitaw. Pero sa huli, kailangan ko nang pumasok sa departure gate. Paglingon ko, kumakaway silang lahat. Hindi tumigil ang luha ko. Habang papalayo ang eroplano mula sa Pilipinas, parang dinudurog ang puso ko. Luis, babalik ako agad. At Pilipinas, ikaw na ang pangalawa kong tahanan. Ganoon ako nangako kay Luis at sa bansang yumakap sa akin. Nababalik ako. 1 linggo na ang nakalipas mula nang umalis ako sa Pilipinas. Pagbalik ko sa Russia, hindi ko pa rin malimutan ang mainit na ngiti at mga kamay ni Luis. Ang pamilyar kong kwarto, ang pamilyar na syudad lahat, ay parang kulang. Hindi ko namamalayan. Hinahanap-hanap ko na ang Pilipinas. Araw-araw, ikinukumpara ko ang lahat sa mga sandaling kasama ko si Luis. Habang naglalakad, nakaupo sa kafe, o nasa bus. Kung sa Pilipinas, ganito ang gagawin ni Luis. Nararamdaman ko ang lungkot ng pagiging malayo sa kanya. Tuwing gabi, palagi kaming nagvi-video call. Nadia, miss na kita ngayon. Sabi ni Luis mula sa kabilang screen. Ako rin, Luis. Buong araw, ikaw lang ang iniisip ko. Habang sinasabi ko ito, nangingilid na ang luha ko. Ngumiti si Luis. Kailan kaya tayo ulit magkikita? Hindi ko alam. Pero alam mo, Luis, lahat ng bagay sa Pilipinas, miss ko na. Ang pagsakay sa MRT, ang pagpunta sa kafe, ang buong bansa, nakasama ka. Miss na miss ko. Tumango si Luis. Ako rin, Nadia. Dito sa Pilipinas, araw-araw, ikaw ang iniisip ko. Yung mga lugar na pinuntahan natin. Napapahinto ako kapag nadadaanan ko. Nasasaktan ako sa mga salita niya. Minsan, sa gitna ng kalsada sa Russia, napapahinto rin ako. Sa Pilipinas, kahit ang kalsada, maganda. Ang mga tao, ang babait. Habang tinitingnan ang sirang wifi sa subway, naiisip ko, kung nasa Pilipinas ako, nakaka-video call ko si Luis ngayon. At nag-message ako sa kanya, Luis, miss na miss ko na ang Pilipinas. Mabilis siyang nag-reply. Ako rin, Nadia. Araw-araw, mas nararamdaman ko ang lungkot dahil wala ka. Kung gaano tayo kasaya noong magkasama tayo. Nagpadala siya ng litrato habang naglalakad mag-isa sa bywalk. Maganda pa rin dito. Nadia, yung dinaanan natin. Mag-isa kong nilalakad ngayon. At sa gabi, nasa cafe siya kung saan kami uminom ng kape. Ito yung upuan natin. Kahit mag-isa ako, ikaw pa rin ang naaalala ko. Pagkakita ko sa mga litratong iyon, bumuhos ang luha ko. Ang lugar kung nasaan si Luis, ang bansang Pilipinas. Ganito na pala kalalim ang pagkakabihag sa puso ko. Sa sumunod naming video call, tinanong ko, Luis, kapag bumalik ako sa Pilipinas, hihintayin mo pa rin ba ako? Oo naman, Nadia. Alam mo bang araw-araw kitang hinihintay? Luis, sa pagkakataong iyon, gusto ko nang manirahan diyan kasama ka. Ang Pilipinas, parang pangalawang tahanan ko na. Dahil nandiyan ka, ako rin, Nadia. Hinihintay ko ang araw na iyon. Ang araw na titira na tayo ng magkasama sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame, inisip ko, ang pangako namin ni Luis, hinding-hindi ko kakalimutan. Babalik ako sa Pilipinas. At sa pagkakataong iyon, habang buhay ko nang makakasama si Luis, ilang buwan pa ang lumipas, ngunit ang mga alaala ng Pilipinas ay sariwa pa rin. Habang nagvi-video call kami ni Luis, masakit isipin na nasa kabilang panig lang siya ng screen. Luis, anong ginawa mo ngayon? Pagkatapos ng trabaho, pumunta na naman ako sa Baywalk. Yung nilakaran nating dalawa. Ang ganda pa rin ng Baywalk sa litratong pinadala niya. Pero mas nakikita ko ang anino naming dalawa na masayang naglalakad doon. Luis, gusto ko ring maglakad dyan.
Kasama ka. Tumango siya. Ako rin, Nadia. Sobrang lungkot ng Pilipinas nang wala ka. Sa mga salitang iyon, hindi ko napigilang umiyak. Luis, babalik na ako sa Pilipinas. Nagulat si Luis. Talaga, Nadia? Seryoso ka? Oo. Sobrang lungkot ng Russia nang wala ka. At miss na miss ko na ang Pilipinas. Namula ang mga mata ni Luis. Nadia, iyan din ang iniisip ko araw-araw. Pagbalik mo, magpakasal na tayo. Sa mga salitang iyon, bumuhos na ang luha ko. Oo, Luis. Sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis sa tabi mo. Pagkatapos ng desisyong iyon, tinawagan ko ang mga ate ko sa Pilipinas. Ate, babalik na ako diyan. Nagulat ang pangalawa kong ate, pero agad nang umiti ng malaki. Talaga, Nadia? Magandang desisyon yan. Walang ibang makakapagpasaya sa'yo, kundi si Luis. Tumango rin ang panganay kong ate. Tama yan, Nadia. Pagdating mo dito, kasama mo kami at si Luis. Hinding-hindi ka malulungkot at pabirong sinabi ng pangalawa kong ate. Pero sa wakas, totoo na. 3 magkakapatid. Lahat Pilipino ang napangasawa. Nagtawanan kami. Pero sa likod ng tawa, ramdam ko ang buong puso nilang suporta. Oo ate, salamat. Habang nakaupo sa eroplano, nakatingin ako sa labas. Luis, papunta na ako. Sa pagkakataong ito, sa tabi mo, at sa mga ate kong naghihintay. Pilipinas, ang aking pangalawang tahanan. Pag-apak ko sa NAIA, parang bumalik ang lahat ng pakiramdam noong unang beses akong dumating. Pero ngayon, hindi para sa kasal ng ate ko, kundi para sa taong mahal ko at para sa isang bagong buhay. Sa malayo, nakita ko ang 2 kong ate at mga bayaw na may hawak na bulaklak at sa tabi nila, kumakaway si Luis. Nadia! Tumakbo ang pangalawa kong ate at niyakap ako. Mabutit dumating ka na! Hinihintay ka namin! Niyakap din ako ng panganay kong ate. Sa wakas, kumpleto na tayong 3 dito sa Pilipinas. Magiliw ding bumati ang mga bayaw ko. Sa sandaling iyon, naramdaman kong dito na talaga ang pamilya ko. At lumapit si Luis at niyakap ako ng mahigpit. Nadia, dumating ka nga. Hinding-hindi na kita papakawalan. Oo, Luis. Dito na ako titira. Kasama ka. Ngumiti si Luis at hinawakan ang kamay ko. Hindi ka na nag-iisa, Nadia. Nandito ako. At ang pamilya natin. Ito na ang tahanan mo. Nang gabing iyon, nagsalo-salo kami sa bahay ng ate ko. Nadia, mahirap ba ang biyahe? Pamilya na tayo dito. Kaya magtutulungan tayo. Tumango si Luis. Mula ngayon, palagi na akong nasa tabi ni Nadia. Pabirong sinabi ng pangalawa kong ate. Kami na ang bahala sa kasal nyo. 3 magkakapatid na ikakasal sa Pilipino. Dapat espesyal. Nagtawanan ang lahat. At napuno ng init ang puso ko. Hinigpitan ni Luis ang hawak sa kamay ko. Nadia, sa pagkakataong ito, habang buhay na kitang makakasama, bubuo tayo ng masayang pamilya. Oo, Luis. Ang Pilipinas na ang tahanan ko. At ikaw ang pamilya ko. Sa araw na iyon na puno ng sikat ng araw, habang nakatingin sa salamin suot ang wedding dress ko, parang panaginip pa rin ang lahat. Talaga bang ikakasal na ako kay Luis dito sa Pilipinas? Lumapit ang pangalawa kong ate at inayos ang buhok ko. Ang bunso namin, ikakasal na. Ngumiti ang panganay kong ate. Sino bang mag-aakala na tayong 3 dito sa Pilipinas bubuo ng pamilya? Nangingilid ang luha ko. Ako rin, hindi makapaniwala. Pero pakiramdam ko, tahanan ko na talaga ang Pilipinas. Hinawakan ng ate ko ang kamay ko. Oo, Nadia. Nandito na tayong lahat. Hindi ka nag-iisa. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, nakatingin sa akin si Luis. Nangingilid ang mga luha. Suot niya ang tradisyonal na barong Tagalog. Habang naglalakad ako, parang huminto ang oras. Si Luis lang ang nakikita ko. Paghawak namin sa kamay ng isa't isa, pabulong niyang sinabi. Nadia, mula ngayon, magkasama na tayo.
Hinding-hindi ko bibitawan ang kamay na to. Ngumiti ako. Ako rin, Luis. Palagi akong nasa tabi mo. Pagkatapos ng kasal, niyakap kami ng mga ate at bayaw ko. Sa wakas, pamilya na rin namin si Luis. Sabi ng pangalawa kong ate. Tumango ang panganay kong ate. Kung ganoon, kumpleto na ang Filipino family natin. Nagtawanan ng lahat. Nahihiyang ngumiti si Luis at mas hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Oo nga, pamilya na talaga tayo, Nadia. Pabulong niyang sabi. Sa mga salitang iyon, napuno ng saya ang puso ko. Oo, Luis, pamilya na tayo. Habang papunta kami sa bago naming bahay, hinawakan ni Luis ang kamay ko. Nadia, mula ngayon, ito na ang tahanan natin. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Dahil sa'yo, Luis, naging tunay na tahanan ang Pilipinas. Ang Pilipinas, ang pangalawa kong tahanan. Ngumiti si Luis. At ikaw, Nadia, ang una at huli kong pag-ibig. Sa mga salitang iyon, napuno ng luha ang mga mata ko. Salamat, Luis. Dahil sa'yo, araw-araw akong masaya, ang Pilipinas. Noong una, isa lang itong malayong bansa na naririnig ko sa mga kwento ng ate ko. Ngunit dito, natagpuan ko ang pag-ibig, ang pamilya, at ang dahilan para mabuhay. At higit sa lahat, kung hindi dahil sa init, responsibilidad, at taos-pusong pag-aaruga ng mga Pilipinong lalaki, marahil ay walang pipili sa amin sa bansang ito. Ang dahilan kung bakit hindi na namin maiwan ang Pilipinas ay hindi lang dahil sa magagandang tanawin o masasarap na pagkain. Ito ay dahil sa pusong handang mag-alaga at magmahal hanggang sa huli ang puso ng mga Pilipinong lalaki. Ngayon, ang Pilipinas, para sa aming tatlong magkakapatid, ay ang pangalawang tahanan na nagbigay sa amin ng pag-ibig at pamilya. Kung naghahanap din kayo ng tunay na pag-ibig, baka tulad ko, matagpuan nyo rin ito sa isang mainit na bansa tulad ng Pilipinas at sa isang maalalahaning Pilipinong lalaki.